Baka gusto mo i-explain. Okay. Sige. Hello guys! Ito nga pa yung in-install kong solar system sa bahay. Bali, ang specs nito is 10 watts yung panel. Tapos yung battery ko is dalawang 300 ampere hour, 51.2 volts. Dalawa. So, dalawang 300 ampere hour, ang ano nito is 30 kilowatt hour ang capacity niya. Inverter ko is 10 kilowatts din. So, explain ko lang how it works. So, mula sa solar panels, generate ng electricity, pinadaan ko rito, galing doon sa kubo, pumunta siya rito sa combiner ang tawag dito. Tapos ito, may MC4, dumaan sa fuse, dumaan pa sa breaker, tapos may DC SPD. Fuse, breaker, DC SPD. Para tataan to, SPD is Surge Protection Device. Pag magkaroon ng kidlat or something na mga ano, diretso sa ground. Ayan, ito yung grounding ko. Malaki yan, malaki ang cable na doon. Nagbaon ako ng copper grounding rod. So, balik tayo dito. From combiner, pupunta siya ngayon dito sa PB. Ang inverter pala nito is hybrid off-grid. Ang tawag, hindi siya on-grid. Bali, wala siyang fit sa DU, domestic utility. So, mula dito, i-generate niya. Depende sa setup mo, may mga parameters. Pwedeng priority yung battery, priority yung electricity, ganun. Bahala ka na mag-setup. Sa umaga, at sa same time, pwedeng nag-load ka. Ang pinaka-load na record ko rito is 4,800 kilowatts. Kaya niya, bali may welding yun. Dalawang aircon, air fryer, rice cooker, dalawang washing machine. Ay, mga basic loads na nakaliliit. So, yun. Mula dito, kakarga niya yung battery. Ito yung battery ko, MCBC, MCCB na 200 ampere hours. 200 ampere hours. Papunta siya dito sa battery. Yung battery na yan, mayroon siyang LAN para itong dalawa nagko-communicate din dito sa hybrid inverter. So, nakarga siya dito. Pag hindi kaya ng solar, halimbawa mas lamang yung load, kuha na yun siya dito sa battery. Makikita yan dito. Kagaya ngayon, tingnan mo, dahil gabi na siya, ang capacity niya is 96%, negative. Ibig sabihin, nagtuturong siya ng negative 11 ampere hour. Dahil wala ng araw ngayon eh, alas 6 na gabi na. So, yung buong system, kumukuha na siya ngayon sa battery. Tapos, ito yung AC out. Meron din siyang AC in, pero hindi ko na pinagana kasi medyo iba yung system ko. Pero nakaano lang dyan, itataas na temperature. Bali, ito yung AC in, may speeder rin siya. AC out, may speeder rin siya. 63 ampere kasi marami akong sinusuplayan eh. So, from inverter to breaker, SPD, pumunta ako dito sa bus bar ito. Parang ano lang siya, bus bar connector. Para marami kasing connection, 4 ang naka-connect ko doon. So hindi na ako mag-splice. Bolt-in lang siya. So kagaya dito naman tayo. Yan, pare-parehas lang yan. Ito, breaker supply ng solar. Galing yan dito sa inverter. Pumunta dito sa protector. From protector, may parameters din yan. Ang tawag dito is over voltage, under voltage, saka over current na set din para pag hindi niya kinaya, magti-trip. Tapos pumunta dito sa ATS, automatic transfer switch. Ito naman from Meralco. Bali backup ko na lang siya ngayon. So pumunta siya dito para sa ATS. Tapos pag sa common niya, yung out niya, bali ang ATS pa lang ito, priority niya is solar. So normal niya solar, Meralco niya is backup only. So from ATS output, pumunta na siya dito sa power meter, pinadaan ko ng power meter, pumunta na doon sa mga pressure doon sa labas. So ganun lang. Nakawasan ka. Tayo lang nag-use to DIY lang. Sige, salamat. Band Solar.